Oo, malaking epekto to, syempre sa effect sa pamilya dahil mas ma-appreciate mo sila dahil minsan nakikita niyo yung sarili niyo doon. So, minsan tatawanan niyo na lang na napagdaanan niyo na yan. Then, ayun, na sana pag nagkaroon na rin ako ng pamilya at yung mga iba pa, meron kang mga experience na may share at para mas alam na nila kung ano dapat nilang gawin. Yan. Tsaka yung tanging yaman, doon ko talaga nakita yung pamilya namin doon sa tanging yaman. Kaya favorite ko yung pelikulang yun. Yung tatay ko doon si Johnny. Ako naman, if anything, after this film, na mas lalong napamahal o napalapit sa nanay ko. Of all the characters, parang pagkatapos ng premiere night, ang unang tinawagan ko, parang nung si Direk inalay ang pelikula kay Sir Johnny, ako parang sa nanay ko naman. Dahil after this film, mas lalo niyong mamahalin yung mga nanay niyo talaga. Talaga. Direk. Siyempre, since ako ang director dito, yung parang yung script, ini-internalize ko na siguro sa lahat ng ako ang pinaka nag-internalize nito at hindi mabitawan hanggat hindi nasa pelikula na lahat ng ideas. Kasi, siyempre, pag direct ng kung saan ilalagay ang camera, paano i-visualize, ano ang sasabihin ko sa artista, kailangan malinaw na lahat sa akin yon, di ba? So, parang in that sense, alam ko na kung ano ang learnings, di ba, na that can be picked from the movie. Pero siguro iba naman yung nung habang pinanonood ko ang pelikula at nakita ko bilang manonood at nakita ko yung ang ano dito kumbaga yung tatay ang nagsimula ng gulo yung tatay na umuwi So nandun yung problema natin kung paano tayo magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Mga taong naging dahilan kung bakit ang daming nawala sa atin. Pero watching the movie nakita ko din kung ano din ang dinadanas ng isang taong humihingi ng tawad. Na yung babalik at gaya na nga ng sinasabi niya sa pelikula. Para siyang laging may pinto ang sinasara sa kanya. At katok siya ng katok pero hindi siya pinapapasok. So, mahirap din, pero kailangan ng isang tao na pagka siya ay humihingi ng tawad, to expect din na lahat ng mga yung i-share sa kanya, lahat ng sakit at mga hinanakit ng mga taong nasaktan niya, dapat handa din siyang marinig yon at tanggapin yon. And I think that yung role ni Boyet dito, ni Christopher De Leon, naging malinaw sa akin na parang rewarding para sa isang taong makasalanan na mabalik siya at magkaroon ng pagkakataon na maituwid yung mga bagay na nasira niya. So, dito nagkaroon ng pagkakataon ganyan yung character ni Christopher De Leon dito. So, doon ako natuto na pagka ako nagkamali, dapat handa at humingi ng tawad. Pag hindi agad pinatawad, dapat lang, yung nagpapakita lang na ganon kalaki yung kasalanan at and to have faith na sa bandang huli, darating din ang kapatawaran. Thank you. For Bea and Sanjo, is there a particular scene in the movie na pwede niyong sabihin, ito yung moment ko? Emotionally po, kung tatanungin niyo ko, parang yung mga naramdaman ko noon, parang ang hirap pagpilian. Kasi
ano siya journey. Parang mula dun sa galit na galit siya hanggang sa nag-forgive nga siya. Lumalambot, nagkakaroon ng wisdom. Pero siguro yung pinaka tumatak sa akin hanggang pag-uwi ko ng bahay. Siguro yung galit, yung nasa trailer po, yung 10 taon. Yun siguro. Kasi habang ini-internalize, habang ginagawa, hindi ko akalain na kaya ko palang magalit ng ganun. I mean, meron pala akong tinakpan na galit sa puso ko na hindi ko na ilalabas. Meron palang mga hinanakit din ako. Kasi laging ako as a person parang laging okay lang yan. Ganun talaga. Ganon. May silver lining. Ganon. Yung pala, pwede mo naman palang i-acknowledge yung mga samaan mo ng loob. At naging instrumento itong pelikula na to para mabuksan yun at ma-realize ko yung mga bagay-bagay ng mas malinaw. So, yun personally, yun talaga. Yun yung tumatak sa akin, yung baon ko mula sa pelikulang to. Miss Angie. Siguro, yung pinaka tumatak o na yung eksena ko with Bea, ang hirap kasi nung emosyon. Hindi mo alam kung ano bang nagtatalo eh. Kung magagalit ka ba, nasaktan ka ba, o mas mangingibabaw pa rin yung pagmamahal. So, yun, ang hirap, di ba? Parang, yun yung titimplahin mo. Pero syempre, mas mangingibabaw yung pagmamahal. Kaya, ayun yung parang pinaka tumatak sa akin na moment sa pelikula, sa eksena ko. For direct ulit. Kasi the younger actors, tinatawag silang new breed of actors of Philippine cinema, diba? So, yung dynamics ba is different now with them than with yung that he had? Yeah, because itong younger actors ngayon, karamihan sa kanila, na yung mga sa Star Cinema, usually, nakapag-workshop na sa akin. So, meron na silang proseso sa pag-aarte. So, madali kaming nagtrabaho. Madali ang pag-motivate, yung ganon. Madali. Na nawala doon sa mga senior actors na dati ko nang nakatrabaho na hindi naman nag-workshop. So, nandun, so makikita mo dalawang estilo ng pag-aarte na hindi naman, na nag-work naman din kasi it's the younger ones who act that way and the older ones are iba naman ang style ng acting nila. Pero hindi naman hindi mo mapupuna actually kung hindi mo hahanapin. But I would say na although mas matagal ko na at mas maraming beses na kami ng trabaho ng senior actors, mas madali ang working relationship ko ngayon sa younger sa new breed. Kasi nga, nag-workshop na kami. For the casting naman of the actors for this movie, you think that they were the right, kasi like you said, only you knew about Lorna and Bea, parang ganun. So parang eksakto yung actor for the role that they portrayed in this movie. May siguro one last kung meron daw kayong sasabihan ng sa'yo lamang, who would that be and why? Isanjo na lang. Isanjo na lang. Isanjo daw. Ikaw daw. Sa'yo lamang. Major. Ngayon lamang. Iba na lang. Depende siguro sa sitwasyon.